So, good afternoon, Sir Manato. Uh, we're Group 4 and we're going to present the lab management system that the section have created. So, our group member consists of Lawrence Bautista, Lisa Giancarlo, Clark David Catle, and Prince Darrell Masa. So, for the first role that we are going to discuss is the student role. So, here you can see in the student dashboard is there will be a data analytics card which consists pending requests, current borrowings, and maintenance reports. So when you click the view my request, it will show the all the requests that you have sent to the admin. And when you click the view borrowed items, you will see the approved request that the admin have approved. And in the quick actions is just quick actions just to show the available service that the student can do in their dashboard. And in the recent barbing activity is just the recent activity na binaro ni student na equipment. Yan. Then malilist lahat yan. Then dyan sa recent equipment movement, ito naman po yung madi-display yung mga movement ng mga recent equipment po. So, yun lang po for our student role. So, moving forward to technician dashboard. So, Mr. Catle, take the... So sa technician dashboard naman po, si technician dashboard po pwede po siya makapag-manage equipment. Kasi pag manage equipment po, parang dito po siya maglalagay ng status kung nasaan po yung equipment na yan. Kunyari nasa kunyari yan. Yung equipment na yan is active or inactive or maintenance. Ganon. Tapos yung sa rooms naman, ilalagay niya dyan kung nasaang rooms yung isang equipment na yon. Tapos dito, sa search, bali ito palang lugar na to is parang, ito palang form na to is parang nakalagay dyan yung, yung filter kung saan i-filter nyo yung nasa loob ng equipment list. Pero as of now, no equipment pa lang yung nailalagay natin. So, ayun. Tapos pag pumunta tayo sa view movements, ayun, parang dito naman makikita kung saan pumupunta yung mga bawat equipment. Kunyari, yung projector 1 pumunta sa lab 1, tapos maya-maya yung projector 1 na yun is pupunta naman sa lab 2, ganun. Tapos back tayo. Tapos dito naman sa may view request, bali sa may view request, parang dyan mangyayari yung mga ilalagay mong mga nakalagay dyan na maintenance. Tapos dito sa may issue, parang dito nakalagay yung mga equipments na wala pang mga poor performance na equipments, ganun. Yung parang mga pasirang equipments na, ganun. Tapos back ulit. Tapos punta tayo dito sa may report maintenance, sa may movement equipment, tapos all equipment. Yan, sa report maintenance, para magre-report ka lang dun kung ano yung maintenance na na equipment. Tapos yung sa move equipment naman, ayun naman yung mga magpapalipat-lipat mong equipment kada room. Tapos yung all equipment, ayun naman yung list kung saan lahat ng equipment. Tapos yung sa recent equipment movements is ayun yung kung doon nakalagay yung mga list kung saan napupunta yung isang equipments, gano'n. Tapos yung pending maintenance request, ito naman yung mga request maintenance na equipments, gano'n. Nandiyan lahat nakalagay yung mga pending na equipment na kailangan i-maintenance. Tapos yung in progress na maintenance, yung currently na inaayos na, gano'n, dyan naman nakalagay sa dulo. Tapos sa may punta naman tayo sa next role, which is si faculty. So, sa faculty dashboard naman, makikita natin dito yung mga pending requests, yung mga current borrowings, and then yung mga maintenance reports.
Pag pinindot natin yung view my request, dito makikita natin yung mga list of requests natin, mga binaro natin na equipments. Then, dito naman sa current borrowings, ito naman yung status ng mga borrowings natin na currently ay nasa atin. And sa maintenance reports, kapag gusto nating mag-report ng issue, and then, yun, mga actions, same, borrow equipment, report issue, and browse equipment. So ito yung report and issue. Pwede tayong report kung equipment yung report natin na makikita ngayon ni admin. And then, dito makikita natin yung recent borrowings activity and recent equipment movements. So, yun po yung overview ng faculty dashboard. Punta naman po tayo sa admin dashboard. Sa admin dashboard naman po natin ay makikita po natin dito kung ilan po ang ating mga users, equipments, rooms, borrowings, and maintenance. Sa users po natin, meron po tayong 4. At sa equipment naman ay 0. Ganun din po sa rooms, borrowings, and maintenance. Doon naman po sa ating quick actions ay makikita po natin yung add new user, add equipment, assign maintenance, add rooms, equipment movements, system settings, and generate reports. Sa ating add new users, pakalik po natin yung add new users. Mag-i-input po tayo dito ng ating mga username. Panibago. Jasper, then password. Ganon din po ang email. At ang kanyang role. Sabihin natin faculty. Yan. First name niya naman ay si Jasper. At sa last name naman ay Tolentino. At yun, pwede na po tayo mag-add. So, yung user po, pwede po siya mag-register ng kanya. O kaya naman po, yung mismong admin na po ang magre-register para dun sa user. Yan, makikita po natin dito ang ating user na si Jasper Tolentino. Siya po yung ating ni-register po kanina. At dito po sa ating sa ating po table may makikita po tayong ID, username, name, email, role, status, and actions. Sa role yan, makikita nga po natin ang iba't ibang role. Meron pong lab technician, faculty, student assistant, and administrator. Sa atin naman pong actions ay sa pamamagitan po ng ating admin role ay pwede po nating i-edit ang mga info or yung account po ng isang user. Yan, pwede po natin siyang edit. So, okay na yan. Then, doon naman po sa yellow button, yan po ay para sa pag-deactivate ng isang account. Yan, pwede pong deactivate at pwede rin pong i-activate po ulit yung account. Doon po sa red button ay syempre ang ating delete, kung saan pwede natin pong i-delete ang ating mga accounts. Yan. Then, next. Sa add equipment naman po. Add equipment naman po ay yan. Kunyari po ay projector. Yes, projector. Then, sa category po ay saan yan? Computer, yan, laboratory equipment. Sa serial number, 1, 2, 3. Then, model, sabi natin Apple, yan. Manufacturer, orange na lang. Yan. Then, sa yan. Palagay po, yan. Then, sa date and status. Also, condition. And location, Manila, Philippines. Optional naman po sa paglalagay ng description, kahit ano po yan, and notes. Then, add equipment. Yan, na-add na po natin yung ating equipment. Makikita po yan sa ating mga... Yan, makikita po dyan yung ating in-add na equipment kanina. Pwede din po siyang edit at pwede din po siyang i-delete. Next. Sa ating assign maintenance. Sa assign maintenance naman po sa mga nag-report po para po sa sa maintenance ng
kung ano man pong problema. Add rooms, room name, room number, building, floor, capacity, room type, and status. Ayun po makikita po natin sa ating room, sa ating pag-add ng room. Yan. Yan, lumabas po yung ating room na inad. Sa equipment movement naman po ay pwede po tayong makikita po natin dito yung mga equipments, room, date. Yan, pwede po nating edit kung saan po yung mga rooms na paglilipatan po ng mga equipment. And back to equipment, yan. System settings, makita po natin dito yung mga general settings kung saan naglalaman ng mga, kanyari, mga minimum borrow days, mga default languages, yung pong mga default language at yung mga, yan, mga features po natin. Yan po makikita sa ating system setting. At dito po makita sa ating recent system activity, makita po natin dito kung sino-sino po ang mga nag-register at nag-login. Yan, dyan po makikita. At general reports. Sa general reports naman po, ito po yung mga, yan, makikipindot po. Equipment status and start date at end date. Mga report generation po yan. Yan. Meron din po tayo dito print and export PDF. Yan, which is pwede po nating i-print yung ating mga report and export sa Excel po. So that's all. Thank you.